natin sa ating mga kapwa pusong Pilipino. Puso ko sa bayan ko. Ang ating palatuntunan ng ating Fun Saturday ay tinig po ng ating dugong mga Pinoy sa daigdig. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Isa itong alay nating paglilingkod sa ating sambayanang Pilipino sa inyo, bayan ko. Public service. Second hour, ang ating pakikipag-ugnayan, ang ating views in the news. Ugnayan, pakinggan. Dito lamang yan sa ating Saturday program. Fun Saturday Live. Second hour, ang ating views in the news, ang ating Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. agapay po ang inyong abang lingkod, 62 taon na. Nakaagapay ng katotohanan sa harapan ng mikropono. From Naga, Bicol to Manila, and to the world, ang inyong pong lingkod. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Love Radio para sa mga Pilipino. Well, ang pag-uusapan natin ngayon para itong Mayon Volcano ngayon na nagmumurukulyo. Para itong Mayon Volcano na nagbubuga ng asupre. Nagpapadaloy ng naglalagablab na lava. Ang ating palatuntunan ay may kaugnayan sa mga illegal drugs, may kaugnayan sa extrajudicial killing, may kaugnayan sa financial scandals, may kaugnayan sa misuse of funds of the Filipino people, may kaugnayan sa triad, may kaugnayan sa family, may kaugnayan sa pogo, may kaugnayan sa drugs, droga, millions and billions of them. Ang lahat ng ito ay kaakibat sa isang pamilya lamang. So the question is, ito'y hindi lamang tanong natin, kundi tanong ito ng iba't ibang mga international media organizations. Is the Duterte family a criminal syndicate? Huwag ko muna ninyong sasagutin. Pabayaan natin, pag-usapan muna natin ang detalye, and at the end of the show, buuhin natin sa isip natin, base sa mga prueba, sa mga facts na ihatid natin ngayon. Is the Duterte family really a criminal syndicate? Pag-usapan natin, mga kababayan ko. To me, this is a very important issue, lalo na sa ating mga kababayan, mga Pilipino, especially doon sa mga tinagurian nating mga bulag, mga pipi at saka mga bingi. For the sake of the country, sa kapakanan ng Pilipinas, sa kapakanan ng mga anak natin na isisilang pa lamang, sa kapakanan ng mga binata't dalaga na nais mag-asawa at bumuo ng kanyang sariling pamilya, for the future of the country. Number one, harapin natin ang katotohanan, buksan natin ang ating mga bulag na mga mata. Buksan natin ang may pasak nating mga tenga. Buksan natin, alisin natin ang pasak sa ating mga ilong. Amuyin natin ang umaalingasaw, umaalimbukay na sama masangsang na amoy. And finally, buksan natin ang ating bibig. Sabihin natin, Diyos ko, matagal akong nakatulog. Bago natin buksan ang ating issue, mga kababayan, there are about 4 aspects. 4 na mga, sabihin nating aligasyon ang susuyuri nating maigi. 4 na aligasyon, karagdagan o kaya pinili lamang natin ito doon sa napakaraming mga aligasyon. The main core of allegations na ibinabato sa pamilya ng mga Duterte. Bago ang lahat, nais ko munang ipaabot sa inyo ang tinig ng dalawa sa kanilang pamilya.
Meron ako ritong kay Mr. Rodrigo Duterte. Andali ha. Eto, kay Mr. Duterte muna, ang pakinggan natin. Kaya nga sabi ko, gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. We see. Yan ang inyong naging presidente, na ngayon ay naharap sa kaso sa International Criminal Court dahilan sa extrajudicial killing. 36,000 mga Pilipino, ayon sa Human Rights Group, ang kinitla ng buhay ng tinig na inyong napakinggan. Sa kasalukuyan, ang naandyan sa Pilipinas na may kapangyarihan na maghasik ng kanilang mga kagustuhan, bantayan natin sapagkat kabilang sila sa tinatawag na criminal syndicate. Pakinggan natin ang tinig na ito bilang pasimula ng ating usapan today. Just a simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. And maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha. Hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Huwag niyong pahirapan yung mga tao. Tama na yan. Okay na yan. Siguro yung mga anak nyo maka-aral sa abroad, you can eat, in very nice restaurants. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Well, yan ang tinig ni Baste, alkalde sa kasalukuyan sa Davao City, pumalit sa kanyang tatay Rodrigo Duterte na nasa ICC. At ang tinig ni Sara Duterte, kasalukuyang vice-presidente ng Pilipinas. So, illegal drugs, extrajudicial killing, financial scandals, funds misuse, is the Duterte family a criminal syndicate? Tatlong mga aligasyon ang ating ifo-focus dito sa ating usapan ngayon, mga kababayan. And of course, the branches of government na nagsusumikap na tulungan ang taong bayan na liwanagin ang mga issues na ito. Pag-usapan natin ang drug trafficking allegations, pag-usapan natin ang financial scandals allegations, at pag-usapan natin ang misuse of funds allegations. And of course, ang pananaliksik, ang pagdinig, ang pagbulatlat ng mga issues na ito ng mga sangay ng ating gobyerno, ang ating Kongreso, ang ating Senado, sa pakikipagtulungan ng mga concerned branches of government, ang Department of Justice, ang Commission on Audit, ang AMLAC, Anti-Money Laundering Council. Suyurin natin, mga kababayan ko. Unahin natin itong drug trafficking and operations na sangkot ang alinman sa mga miyembro ng pamilya ng Duterte. Natandaan ninyo, muling nasa harap ngayon ng kamera lagi ang dating senador na nagbukas ng issue ng International Criminal Court. Walang pag-aalinlangan na ihantad ang kanyang katawan sa panganib. Dating Senador Antonio Trillanes. Ano ang sabi, ano ang mga pahayag ni Trillanes? Dito natin simulan ang ating usapan.
Sabi ni Trillanes, mga pahayag niya noon sa Quadcom 2022, 23, 24, 25, ayon sa kanyang mga inihayag, at hindi lamang inihayag, iniharap na formal na reklamo laban sa mga Duterte. Noong nasa pag-upo bilang alkalde si Rodrigo Duterte sa Davao City, binanggit ni dating Senador Antonio Trillanes ang pangalang Sammy Uy. Sammy Uy. Ayon sa kanya, ito ay nagbigay ng pera, regular na kontribusyon sa pamilya ng mga Duterte from 2011 to 2013. May total, ito'y 2 taon lamang, may total na 181,600,000. Sammy Uy, barkada ni Michael Yang, kaibigan ni Rodrigo Duterte. Ayon dito sa pahayag na pinirmahan ni dating Senador Antonio Trillanes, dito lamang sa pera na ito na galing sa droga. Sammy Uy, conductor. Tumanggap si Sara Duterte ng 22.5 million. Si Rodrigo Duterte, 15.5 million. Si Baste, nakasalukuyang alkalde ng Davao, Sebastian Duterte, 51.5 million. Si Paulo Duterte, kasalukuyang congressman, 39 million. At si Hanelet at ang kanyang anak kay Duterte, 53.5 million. On the record, sa testimonya at sa mga permadong dokumento ni Antonio Trillanes. In 2016, inamin din ni Rodrigo Duterte na meron siyang mga nakadepositong pera, undisclosed amount, sa Bank of the Philippine Islands sa Julio Vargas Avenue, diyan sa Pasig. Sinabi rin ni Trillanes na ang House Committee on Justice sa pahayag niya nung araw ng Miyerkules lamang, Abril 22 ng Miyerkules. Ayon sa kanya, ang testimonya ni Arturo Las Cañas ay nagpatibay sa kanyang pagbanggit sa pangalan ni Sammy Uy, financial contributor ng mga Duterte. Kumpirmado rin ito ng AMLAC. Mamaya ididiskusyon natin ang buong detalye tungkol sa bagay na ito. Kumpirmado ng AMLAC na sa 2 taon na yan, 181 million pinakita ng AMLAC sa huling mga pagharap nito sa Kongreso just the other week, na itong 181 million na ito ay nasa record, questionable record, na nasa tala ng Anti-Money Laundering Council sa isang random selection ng 131 items or deposits or transactions. Pumili ang AMLAC ng 18. At sa 18 ito, kumpirmado yung mga sinabi ni Antonio Trillanes na questionable deposits and withdrawals na nagkakahalaga ng 181. And then of course, sa testimonya ni Trillanes, binanggit niya rin ang pangalan ni Jimmy Guban. At sa pagharap ni Jimmy Guban sa Kongreso sa hearing nito, kumpirmado ang mga nasa tala na isinumiti ni Trillanes sa Kongreso sa kaso na iniharap niya laban sa mga Duterte. Ayon dito sa report ni Trillanes, investigation by a congressional super committee in 2024 and 2025, including testimonies from former customs agent Jimmy Guban, who linked the Duterte clan, specifically naming Paulo Duterte and Manasseh Carpio, husband of Sara Duterte, to a massive 11 billion meth smuggling
Kaugnay ito ng napabalita na natin many times in the past, yung magnetic lifter. So, liban pa roon kay Jimmy Uy, meron tayong Jimmy Guban. Yan ay galing sa Bureau of Customs, nagpatunay sa mga dokumento ni Antonio Trillanes na meron nga 11 billion meth, shabu sa Tagalog, na pinalabas sa Bureau of Customs sa pamamagitan ng utos ni Pulong Duterte o Paulo Duterte, congressman kasalukuyan, at Manasseh Carpio, asawa ni Sara Duterte. Hindi lamang yan, sa dokumento ni Antonio Trillanes, binanggit niya itong Davao model na kumpirmado rin ni Jimmy Guban. Davao model. Instead na localized ang drug operation sa Davao nationwide. Sabagat at that time, 2016, presidente na si Rodrigo Duterte. Yung war on drug, ito'y kinumpirma ni Jimmy Guban. Yung war on drug na inilunsad ni Rodrigo Duterte sa Davao at ginamit na model sa national operations ng Operation Tukhang, ayon kay Jimmy Guban ay panakip butas ng mga Duterte upang eliminate, arisin, burahin ang mga taong kasalungat ng operasyon ng Davao model. Hindi lamang ito ang mga nabanggit sa pahayag ni Jimmy Guban sa disclosure na inihantad ni Antonio Trillanes, kundi ang pangalang Michael Yang, key figure, drug operations linkage. Michael Yang, dating economic advisor ni Rodrigo Duterte. Hindi natin mapapasantabi ang katotohanan na ito. At ito ay nasa record mismo ng International Criminal Court. Maging mga intelligence police reports, Michael Yang. Ang tunay na pangalan nito, isang pure-blooded Chinese, Yang Hongming, commonly known in the Philippines as Michael Yang. Chinese businessman associated with Rodrigo Duterte since 1999. After requesting his permission to establish Davao City Los Amigos o DZLA, isa itong mall diyan sa sentro ng Davao City na ipinatayo nitong si Michael Yang. That was 1999. In 2000, nagtayo si Michael Yang ng company na ang pangalan ay Yangtze River Group sa Davao. Ito ang namahala sa operasyon nitong DCLA o Davao City Los Amigos sa pangalan ni Michael Yang. 2010, si Michael Yang ay pinangalan ng chairman, tagapangulo ng Full Wind Group na nakabase sa Xiamen Fujian Province of China, at ito rin ay naging may linkage sa operasyon ng Pogo at saka ng Family diyan sa Pilipinas. In 2019, si Michael Yang at ang partner nito ay nagtatag ng Family diyan sa Pilipinas sa magitan ng Paili Holding, kumpanya ni Michael Yang. Nagsimula silang maglagay ng mga gusali sa mga propiedad na nabili nila, either legally or illegally, diyan sa Pilipinas, at ikinalat sa bansa ang operasyon ng Pogo. Pogo Operation. Nakita naman ninyo ang epekto nito diyan sa bansa, especially sa Pampanga. Naalala ninyo si Guo. Naalala ninyo si Casandro Ong.
Lahat ng mga ito ay interconnected sa pangalan ni Michael Yang. Formally, isa sa mga konektadong negosyo kay Michael Yang at saka dito sa kanyang partner si Lee Wei Jung. Sa Pilipinas, kilala ito sa pangalang Alan Lim. Akusado sa pagkakasangkot sa mga illegal na mga drug trade, kaagapay ang pamilya ng mga Duterte, Pulong at saka Manases. By the way, nabanggit natin si Pulong. Ayon dito sa pahayag ni Mark Taguba, pangatlong personality na nasa dokumento ni Antonio Trillanes, at kinumpirma, mamaya pag-uusapan natin, kumpirmado mga pangalan na ito. Hindi lamang sa mga dokumento ng ICC, kundi sa mga dokumento diyan sa Kongreso, sa Quadcom. Paulo Duterte, former, long-standing allegations na involve ang pangalan ni Paulo Duterte diyan sa Chinese Triad. Ano ang Chinese Triad na ito? Ito ang mga nagpapakalat ng mga illegal na mga droga, ang illegal na recruitment sa mga POGO operations, Philippine offshore and gaming operators, family operations, droga. Pag droga ang pag-uusapan, Paulo Duterte ang nandoon na pangalan. 2017, halaga ng shabu na itinago, kumpirmado ito ni Mark Taguba, na isang broker dyan sa Bureau of Customs. 6.2 billion shabu shipment, 2017. Isinangkot dito ang Davao Group. Alam na natin kung sino ang Davao Group. Paulo Duterte, Manases, Carpio, and the familia ng mga Duterte. Ayon dito kay Mark Taguba, sinamahan niya si Paulo Duterte at ang brother-in-law nito, Manases Carpio, upang mailabas, to facilitate ang pagpapalabas ng kilo-kilong methamphetamine. Ito'y shabu. Pinapasok sa bansa, inilusot, 2018, another case. Tandaan ninyo yung Green Lane sa Bureau of Customs. Popular ang Green Lane noong 2017 dahilan sa 6.4 billion na drugs operated by Davao Group, ayon dito kay Mark Taguba. Next year, 2018, muli na namang nasangkot ang pangalan ni Paulo Duterte at Manases Carpio. Dito naman ito sa magnetic lifter. Ang halaga ng shabu na laman ito, 11 billion. Kumpirmado ni Jimmy Guban at Mark Taguba, parehong konektado sa Bureau of Customs. Pinangalanan niya sina Paulo Duterte, Manases Carpio, at dating presidential advisor Michael Yang na mga punot dulo ng operasyon na ito ng illegal drug sa bansa. And of course, hindi lamang ito limitado dito sa magnetic lifter, kundi lumabas din ang pangalan ng Chinese Triad. Natatanda ninyo, hinamon pa ni Antonio Trillanes si Pulong Duterte, hubarin mo ang Amerikano mo, hubarin mo ang t-shirt mo. Pakita mo dito sa Kongreso. Super quad ng Kongreso. Ang tattoo mo sa likod, simbolo ng dragon na miyembro identifying mark ng Chinese Triad. Hindi nilabas ni Pulong Duterte, hindi sumunod sa bakat matutuklasan na meron nga ang tattoo sa likod nito, dragon-like tattoo, sabi sa description ni Antonio Trillanes.
Of course, nasabit din dito si Bongo. Nakaagad-agad na ayon sa mga reports na nalatala sa mga periodiko, pinabura ni Bongo ang tattoo niya sa likod na dragon-like symbol of the Chinese Triad. Of course, si Manasseh Carpio ay hindi po nakaligtas dito. Sabagat kung saan ang pangalan ni Paulo Duterte nandoon sa droga, nandoon din si Manasseh Carpio. Ilan lamang ito mga kababayan kung sa mga tala na may kaugnayan dito sa drug syndication, drug operation sa bansa na kakabit ang pangalan ng mga Duterte at ang Davao Group. Ayon sa mga bansag nitong mga tao na ito, Mark Taguba, Jimmy Guban, at saka Sunny Uy, at saka sino pa yung isa pang Michael Yang. Ito ang mga naandyan sa mga tala as far as drug operations in the Philippines is concerned. Now, tingnan natin itong ikalawa. Money laundering. Ito ang operasyon daloy ng pera diyan sa bansa. Ang mga starring agencies dito ng gobyerno ay ang Commission on Audit, Department of Justice, Banking System or Bank Organizations, and very especially Anti-Money Laundering Council. Ikalawang aspekto ng ating usapan dito sa pagtugaygay natin sa katotohanan sa sinasabing illegal drugs, AJK, etc., etc., ang pamilya ba ng mga Duterte ay isang criminal syndicate? So napag-usapan na natin itong tungkol dito sa mga droga. Ang ikalawang aspekto na pag-usapan natin ay itong Anti-Money Laundering Council. Ang summary na in-report ng Anti-Money Laundering Council or AMLAC, sabi nila, financial institutions, mga bangko sa madalit sabi, submitted both covered transaction report, automatically filed for transaction. Ito yung CTR, covered transaction report. Itong report na ito ay sangkot lamang dito yung mga deposito na inimbestigahan ng AMLAC, Anti-Money Laundering Council, na nagkakahalaga ng 500,000 or 500,000 and more. Sa madalit sabi, kung ang transaction na inimbestigahan ng AMLAC ay less than 500,000, hindi na ho kasama rito. Remember yung sinabi ni Antonio Trillanes na tinanggap na pera galing dito kay Jimmy Uy, mga drug money? Ito ay ikinonekta ni Antonio Trillanes doon sa report ng AMLAC under Suspicious Transaction Report, STR. Ayon sa AMLAC, ang pamilya ng mga Duterte ay may dumadaloy na transactions in and out, out and in, deposits, withdrawals, etc., etc. At ifinocus lamang muna ng AMLAC ang kanilang attention dito kay Vice President Sara Duterte. Ito ay hindi po lingid sa ating kaalaman sapagat ng mga ito ay nalantad diyan sa periodiko o kaya sa live coverage ng congressional hearing kasalukuyan. We are referring to the suspicious transaction reports ng AMLAC to the tune of 6.77 billion. Malaki ito. Sa mag-asawa lang ito na Sara at saka Manasseh Carpio. Ito ang pinipilit na pigilin ni Manasseh at ng kanyang mga abogado na ilantad sa publiko. 6.77 billion, as in boy, galing lamang ito sa mag-asawa. At ito ay sa period lamang
between 2009 hanggang 2013. Wala pa sa national position si Sara at that time. Either vice alkalde lamang siya o kaya alkalde ng Davao City. Ang AMLAC ay sinuyod ang mga records nilang mag-asawa. Nakita nila 313 na mga daloy ng pera in and out sa accounts ng mag-asawa. Like for example, Vice President Sara Duterte, from 2009 and 2013 only, 313 transactions ang pumasok, lumabas sa bangko ni Sara Duterte. Si Attorney Manasseh naman 317 transactions in almost 4 months, 3.5 months. Total na transactions sa kanilang combined bank accounts, 630 transactions. Hindi pa kasama riyan yung mga transactions less than 500,000. Hindi sinasama sa investigasyon ng AMLAC. Now, dito sa mga transactions na ito ng mag-asawa, total 630, yung suspicious, yung mga kaduda-duda na mga transaksyon na pumasok sa kaban nitong mag-asawa, total is 33. Out of 630, 33 ang sabi ng AMLAC, medyo hindi yata tama itong transaksyon na ito. At 33 transactions na ito, gaano kalaki ang pera? 6.77 billion. Asan boy? Yan ay nakita ninyo at nahantad sa media, nahantad sa taong bayan. Ayon pa sa AMLAC, ang pinakang malalaking mga depositong mga nangyari ay dito lamang sa mga taon na ito, more than 500,000 ang transactions. Bawat transactions. Anything less than 500,000, hindi kasama dito sa mga pinag-uusapan natin na ito. Kaya sabi ng AMLAC, there is a huge discrepancy with declaration. Galing ito mismo sa AMLAC. At kailangan dito ang verification of independent allegations. 18 transactions, as according to Antonio Trillanes, na hindi pa kasama rito sa 33 suspicious transactions na ito. Maisingit ko lamang itong report na tinanggap natin. Liban dito sa pera na pinag-uusapan natin sa bangko, nakita ko itong report na ito, 40 bilyones associated with Sara Duterte transactions. Saan ito? Government assistance to education sector. Saan nabunyag itong 40 bilyones na ito? Asan boy? Sa tanggapan ni Vice Presidente Sara Duterte nung siya'y nanungkulang napakaiksing panahon bilang Secretary of Education. Ghost students allotted 40 billion. Saan napunta ang 40 bilyones na ito? And remember yung hidwaan nila ng Armed Forces of the Philippines? Yung mga study seminars ng mga pinili ng Armed Forces na pag-aralin. Nasabi ni Sara Duterte, binigyan namin ng finances ito. 15 billion or 15 million. Sabi ng Armed Force, nope. 100% kami ang nag-finance diyan sa yearly operations na ito. So ito pong mga aligasyon na ito. Pangalawa, itong bank records ng AMLAC. Sundin natin itong sumunod na issue. Pangatlo,
ang misuse of funds. Inuna ko na yung 40 billion na government assistance sa education sector na nawawala. Sabi ni Sara Duterte, ghost students. Sabi ng mga nakatagpo sa 40 bilyones na ito, ginastos ito sa mga ghost students. Sa madalit sabi, mga fake, mga peke na mga pangalan. Walang existent na tao, personality, human being, ginastusan ng 40 billion government assistance sa education sector. So pag-usapan natin itong misuse of funds. Solely ang number one character dito ay si Sara Duterte. Allegations. Unahin natin ang confidential fund. Dito sa confidential fund, Sara Duterte accused of misusing 125 million confidential fund in one day, isang araw lamang. And then, mga suspicious bank transactions na kung saan ay nabanggit na natin, itong AMLAC, 6.77 billion. Unexplained wealth, eto matindi rin ito. Unexplained wealth, naalala ninyo, 181 million. Galing sa droga, sabi ni Antonio Trillanes. Galing kay Jimmy Uy. Ayon kay Trillanes. 181 million. Ginastos lamang ito sa loob ng 2 taon. O kaya ibinigay under the table drug money sa loob ng 2 taon. Karagdagan pa ito sa 6.7 billion na halaga na tinanggap ng mag-asawa. Doon sa tinatawag nilang confidential and misused and unexplained wealth ng records laban dito kina Duterte. Ilan ito sa mga reports na mga natanggap natin, mga kababayan ko. Of course, ang lahat ng ito ay nahantad sa una yung congressional hearing ng Quadcom noong 2022, 23, 24 hanggang sa namatay last year, 25. Wala nangyari. Sabagat may mga kakutsaba ang pamilya ng mga Duterte sa Senado, headed by Chis Escudero. Pinatay ang impeachment na dapat sana ay magbibigay ng liwanag dito sa mga aligasyon. Once and for all, malaman natin at malinis ang pangalan ng mga Duterte kung hindi totoo na ang mga Duterte ay pamilya ng criminal syndicate. It was supposed to be a great opportunity for the Duterte family to clean up, malinis ang kanilang mga pangalan. Unfortunately, may itinatago, ginamit ang Senado upang mapigilan ang pagtuloy sa pagdinig sa impeachment ni Sara. Impeachment na kung saan maghahantad at magliliwanag sa mga issues, totoo ba o hindi na sila'y nangurakot ng bilyong-bilyong piso sa droga, sa posisyon sa gobyerno, at sa kung saan saan pa. So pang-apat na aspekto natin sa usapan ngayon, ang congressional hearing. Alam na natin, pahapyaw at least, yung daloy ng mga pera na isinasampal, ibinibintang sa mga Duterte, na kanilang mga kinurakot, tinago, misused, abuloy na galing sa drug money, abuloy galing sa family, abuloy na galing sa pogo. Pagkakataon na sana ito. But unfortunately, yung quad, super quad ng Kongreso nadismaya pagdating ng impeachment sa Senado. Congressional hearing. Well, wala pong magawa ang mga congressmen natin kundi bulat-latin ito at ihayag sa taong bayan.
ang mga elemento na mga pinag-usapan nila like Davao Mafia allegations, Death Squad, pahayag ni Arturo Las Cañas, isa sa mga pangunahing testigo ngayon diyan sa International Criminal Court. Kaya sa ngayon, pagbabantay natin ay kailangan paigtingin sa prosesong isinasagawa ng International Criminal Court. Suportahan natin ito. Sabagat sa congressional hearing, nakita natin ang bigat, ang timbang na mga akusasyon na dapat ay either liwanagin ng mga akusado o pagdusahan ng mga nagkasala. Sabi ni Arturo Las Cañas, meron tayong Davao Mafia. Sabi niya, si Rodrigo Duterte mismo ang boss ng criminal network involving high-ranking government officials and private citizens, mostly foreign o kaya Chinese citizens. Sabi yan ni Arturo Las Cañas, pangunahing testigo sa International Criminal Court, una ninyong napakinggan sa hearing ng Kongreso ng Quadcom. Isa sa mga findings na matibay na pinanindigan ni Las Cañas sa pagdinig ng mga nakalipas na taon sa Kongreso. Drug trade involvement. Las Cañas pa rin ang nagpatutuo. Testimonya na si Paulo Duterte, si Manasseh Carpio ay involved sa large-scale smuggling illegal drugs, specifically dyan sa Bureau of Customs sa Maynila, and mentioning of course yung magnetic lifter. Kinumpirma rin sa hearing ng congressional findings sa magitan ng mga pahayag ng mga testigo na kanilang mga tinawag sa isang sinumpaan na paghahayag. Davao Mafia allegation, Arturo Las Cañas, number 1 na personality sa harapan ng Kongreso. Sabi niya, Michael Yang, konektado ito sa operasyon ng Davao Mafia. Michael Yang, Chinese businessman, dating economic advisor ni Rodrigo Duterte, key partner sa pagdaloy, pagpasok sa bansa ng mga malalaki, tonelada, container na mga drug shipments sa magitan ng Manila Port Entry. Sa magitan ng customs officials, especially binanggit dito si Jimmy Guban. And then, sabi pa ni Davao Mafia henchman Arturo Las Cañas, sabi niya, may reward system na ipinagkakaloob sa mga autoridad sa operasyon ng droga pag nailusot, sa operasyon ng pagpatay pag may napatay. May reward system from 20,000 pesos sa bawat pagpatay o paglikida up to 1 million depende sa klase ng tao na biktima sa extrajudicial killing. And then of course, money laundering. Napakinggan natin ang mga pahayag, reports ng mga binitawan sa congressional hearings of 2024 and congressional hearing right now, 2026. Kumpirmado ng AMLAC sa kanilang mga questionable na mga daloy ng pera. 6.7 billion ang isa lamang sa mga issues na nahantad. Money laundering. In fact, ang mga bagay na ito ay inireport ng Business News Asia, quoting Antonio Trillanes. Inireport din ang daloy ng hearing ng Kongreso 2024-2025 na nauntol dahilan sa pagkontrol ng Senado. Ang pagbasura sa katagang forthwith ng Senado.
Well, gusto ko pang habaan itong mga paghahantad sa inyo ng mga nahantad sa congressional hearings, sa mga investigasyon ng DOJ, Department of Justice. Ang mga kaso dito, ang ilan ay naandyan na sa Ombudsman. Mga issues na pinatunayan ng Commission on Audit, kaya nagalit sa kanila si Rodrigo Duterte. Pagtatanggalin ko kayo, wala kayong mga silbi. Commission on Audit, sabi ni Rodrigo Duterte. And of course, ngayon ang AMLAC, ang haligi ng katotohanan sa daloy ng pera ng sinuman sa loob at labas ng bansa involved ang ekonomiya ng Pilipinas. And so, to conclude sa usapan natin ngayon, mga kababayan ko, ang tanong is, yung mga nabanggit nating illegal drugs, yung mga nabanggit nating extrajudicial killing, yung mga nabanggit nating financial scandals, yung mga nabanggit nating misuse of Filipino money, government money, taxpayers' money, ghost personalities, confidential fund, is the Duterte family a criminal syndicate? Anong dapat nating gawin? Kailangan na lamang ba na paniwalaan natin ang mga detalye na ito o makipagtulungan tayo na malaman talaga ang tunay na katotohanan? What should we do to fight criminal syndicates in the country? Not to mention the Duterte family. So, meron akong ilang mga suggestions dito, mga kababayan kong minamahal. Ito para sa ating mga mamamayang Pilipino, especially kayong mga naandyan sa Pilipinas. Kayong mga pure-blooded, by nationality, by blood, na tunay na Filipino sa kilos, sa gawa at sa salita. Ano ang mga dapat natin gawin? Number one, tulungan natin ang mga sinalanta ng extrajudicial killing sa ICC. Kung may nalalaman kayo, if you know something na pwedeng idagdag ng prosecution sa International Criminal Court, gumawa tayo ng hakbang. Alam naman natin kung sino ang pwede nating lapitan sa mga ebidensyang nais nating idagdag upang sa ganon ay maidagdag natin, maialay natin sa karagdagang kaalaman ng mga huwes na hahawak sa pagdinig sa kaso ni Rodrigo Duterte sa mga pagpatay sa mga kadugo nating Pilipino. Support the international legal proceedings ng International Criminal Court. Ikalawa, huwag natin kaligtaan na tulungan natin ang mga otoridad natin sa Pilipinas. And I am calling particularly ang ating simbahan. Isulong natin, pursue the domestic accountability and the truth na makuha natin anuman ang mga ito sa impeachment proceeding ni Sara Duterte. Especially sa impeachment, sabagat it entails details of criminal activities if there are any. Gagawin ito ngayong taon na ito, isasalin, hopefully ay maaprubahan sa Kongreso. Hindi dahilan sa galit tayo kay Sara Duterte, kundi upang alamin ang totoo. Ano nga ba talaga ang totoo? Impeachment proceedings, napakahalaga po nito sa ating mga Pilipino. Sabagat dito nakasalalay ang pagbulatlat sa katotohanan. In fact, kung walang kasalanan si Sara Duterte, this is a huge opportunity for Sara Duterte to vindicate herself. Puro lamang kayo mga pagbibintang. Otherwise, kung ang mga ito ay totoo, magdusa siya sa loob ng bilangguan. Nais ko lamang ipaalam, mga kababayan, na
ang kilos ninyo ang ultimate, pinakang ultimatum na katarungan, hustisya sa issue na ito ng mga binanggit natin, illegal drugs, extrajudicial killing, financial scandal, fund misuse, ghost, kung ano-ano pa. Kayo ang ultimo na huhusga. Kung hindi ninyo makuha sa Senado, kung hindi ninyo makuha sa Kongreso, at patuloy na nangangapa tayo sa dilim, then it is your right as a Filipino na kumilos upang liwanagin ang isyo at magsindi ng ilaw na naglalagablab sa gitna ng kadiliman. Kailangan ay kaagapay tayo ng AMLAC. Sa una, bantayan natin na maisulong ang impeachment. Ikalawa, i-monitor natin ang financial misconduct na ito. Isulong natin sa magitan ng pagbusisi continuously sa ginagawa ng AMLAC, Anti-Money Laundering Council, sa mga records ng mga taong sangkot dito. And of course, hindi lamang ang tulong ninyo ang kailangan nitong mga AMLAC, na mga government agencies natin, Department of Justice, NBI, COA, kundi kailangan na pursigihin ninyo na huwag papatay-patay itong mga ahensya na ito ng gobyerno. Huwag din nating pabayaan na pataying muli ng Senado ang issue ng impeachment. Kapag yaan ay ginawa ng Senado, nasa kamay na natin ang huling halakhak. Kailangan natin ang kalsada. Kailangan natin ang EDSA. Ang EDSA, ang kalsada ay libre. Sabagat dyan ang kalsada ni Juan de la Cruz. Nais kong manawagan sa ating simbahan, sabagat ang civil society, ang lakas ng civil society, at ang edukasyon sa tamang pagboto ay isang mahalagang aspekto ng pangangaral na dapat na mangibabaw sa loob ng simbahan. Strengthening of our civic society obligations. Simbahan, huwag tayong kagaya ng Iglesia ni Cristo na pinangangalandakan ng kanilang mga tauhan na ang idikta ng kanilang pamunuan ay siyang dapat na iboto. Tama man o mali. Nananawagan tayo sa simbahan na manguna kayo. Manguna tayo. Hindi lamang sa sermon, hindi lamang sa loob ng bahay ng Diyos. Sa loob, sa labas, ipangalandakan natin, ipabatid natin sa taong bayan ang lakas ng ating lipunan, the strength of our civil society, upang magkaroon tayo ng tamang direksyon. In manners of political dynasties, wasakin na natin. In manners of voter education, patingkarin natin. In matters of documentations and advocacy for better and good governance, ipangalandakan po natin. Kailangan natin ang lahat ng ito para po sa kinabukasan ng ating mga anak. Panoorin ninyo itong kay Dadako na traffic violations. Very simple. Napakasimple. Na problema ng taong bayan na dapat baguhin. Kung napapanood niyo itong si Dadako, isang vlogger itong kinatutuwaan naming panoorin. Kasama niya si Gabriel Gu, ang operations director ng MMDA. Paghuli ng mga simpleng traffic violations. Nais kong ibigay ito bilang isang halimbawa sabagat ito ang pinakang simple na halimbawa ng kawalan ng disiplina, kawalan ng pagsunod natin sa simpleng batas. In the case of traffic violations, bakit wala kang helmet? Bakit nakatsinelas ka? Dress code violation sa traffic. Diyan lang po kasi ako eh. Bakit ang tindahan mo nandito sa sidewalk?
Kasi po wala namang sumisita sa amin eh. Alam mong sidewalk ay para sa taong bayan. Bakit ang tindahan mo na andyan at ang mga lamesa mo ng restaurant mo, ng karinderya mo na sa kalsada? Wala po namang sumisita sa amin eh. Bakit ka nagtayo rito ng sugalan sa sidewalk o basketball sa sidewalk? Sabi po ni Kapitan pwede kaming maglaro rito sa kalsada. Simpleng disiplina, kababayan ko. Wala tayo niyan. Saan dapat magsimula yan? Sa isang pamilya. Dapat ang pamilya ay nag-aral sa loob ng mga paaralan sa bakatang simpleng bagay na ito. Kung hindi alam ng padre o madre de pamilya, kailangan may outside force na tumulong sa kanila. Number one problema natin is discipline. And that is the reason why meron tayong illegal drugs, meron tayong extrajudicial killing, meron tayong mga scandal sa finances, meron tayong misuse ng pera ni Juan de la Cruz, meron tayong Duterte family, a criminal syndicate? Question mark. Why? Again, because of the basic problem of us Filipinos. Wala tayong disiplina. Fuera de los buenos, hindi ko nila lahat. Pero pumunta kayo sa mga areas, well, sa Forbes Park, hindi nyo makikita yan. Doon sa Las Piñas, mga subdivisions, mga high-rise, hindi nyo makikita yan. Unfortunately, pag nandiyan kayo sa mga areas na kulang sa edukasyon ng ating mga mamamayan, doon ninyo matatagpuan ang kawalan ng disiplina. Diyan din ninyo matatagpuan ang mga katagang, basta ako, Duterte ako, kahit pa ano ang sabihin ninyo. And unfortunately, ang mga kataga na yan ay umaalingaw-ngaw diyan mismo sa loob ng Senado, sa loob mismo ng Kongreso. The very core of the laws promulgations, the very core of where laws should be created. Meron tayong, basta ako, mamatay na kayo. Pag namatay si Duterte, magpapakamatay din ako. Disiplina. Insights. Insight, guro-guro, opinion, and Saturday Live. Yan ang ating ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday, mga kapitbahay, ang ating views in the news sa mga issues na naglalagablab. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Dito lamang yan sa ating Fun Saturday, mga kapitbahay, a weekly show. Fun Saturday Live! Saturday Live! Saturday Live! Para sa mga Pilipino, for the Filipinos, of the Filipinos, and by the Filipinos. Puso ko sa bayan ko! Ito ang tinig ninyo, ang tinig ng ating masa. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Isang paglilingkod natin sa ating mga kadugo at mga mamamayan. Public service. And of course, ugali nating makipag-ugnayan. Ugnayan, pakinggan. Well, yan ang ating second hour. FGS Web Radio para sa mga Pilipino. That's right. Ito po ang inyong abalingkod. Ito ang inyong himpilan sa himpapawid para sa kapakanan ng ating bayang minamahal.